Madam, kahit 1 week extension lang oh. Promise po magbabayad na ako. Promise po talaga. Next Friday. Pagmamakawa ni Aliza sa kanilang landlady habang itinutulak siya nito palabas ng kanyang kwarto. Huwag ka nang humirit, Aliza. Ganyan din ang sinabi mo sa akin noong nakaraang linggo. Halos 3 buwan na ako naghihintay sa payment mo kaya alis. Sagot ng landlady sa kanya, sabay turo sa may gate. Madam, kung palalayasin niyo ako, saan ako matutulog? Pinamaywangan siya nito. Aba, problema ko ba yon? Tandaan mo, ang batas ay batas. Walang bayad, walang kwarto. Goodbye, Aliza. Walang nagawa si Aliza kung hindi ang bitbiti ng kanyang mga gamit paalis. Sa dami kasi ng binabayaran sa universidad ng kanyang pinapasukan, hindi siya makapag-abot kahit magkano sa kanyang landlady. Napalayas tuloy siya. Laglag ang mga balikat na naglakad siya ng walang direksyon. Nakarating siya sa bake shop kung saan siya nagtatrabaho at naupo sa isang upuan doon, kaharap ang isang lamesa. Kasabay ng pagsabunod sa sarili ay ang kanyang mahabang buntong hininga. Anak ng pusa naman oh, saan ako matutulog ngayon? Tiningnan niya ang kinaroroonan. Sarado na rin tong bake shop. Wala na rin naman akong allowance dahil naipadala ko na sa probinsya. Muli siyang napasabunod sa sarili. Wala bang kakapit na swerte sa akin ngayon? Mangiyak-ngiyak siyang napasubsob sa lamesa. Si Aliza ang panganay sa 7 magkakapatid, at ang kanya namang ama ay dakilang manginginom. Matagal nang patay ang kanyang ina dahil sa panganganak sa bunso niyang kapatid. Sa probinsya sila nakatira, sa Quezon. Lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran at tuparin ang kanyang mga pangarap. Ngunit para namang malabong mangyari yun. Siya lang naman kasi ang inaasahan ng kanyang pamilya. Kaya naman pahinto-hinto rin siya sa pag-aaral at 23 na siya ay hindi pa rin nakakatapos ng college sa kursong education. Umayo siya ng upo at kinuha ang kanyang cellphone. Nag-i-scroll siya roon nang lumabas ang pangalan ng kaibigan niyang si Hope. Idinayal niya ang numero nito. Hello, Hope? Bungad niya nang sagutin siya nito. Oh, hello bakla. Bakit parang pinagsakloban ng langit at lupa yung boses mo, ha? Tanong nito na may bahid pag-aalala. Napasimangot si Aliza. Sino ba namang hindi malulungkot sa sinapit ko, bakla? Mukhang sa kalsada yata ako matutulog ngayon eh. Ano? Bakit? Pinilayas ka nung mukhang balyena na parang may ulo ng donkey mong landlady? Bulalas nito. Natawa siya sa narinig. Hoy, grabe ka naman kay madam. Baka madapa yun ha. Pero for real bakla, isa na akong difficult slap soil. Wika niya. Nakuha pang magbiro kahit ang laki ng problema. Ha? Anong difficult slap soil na sinasabi mo? Di, isang mahirap na hampas lupa. Sinabayan niya yon ng pagtawa. Sira ka talaga. Baka gutom lang yan, nakla. Ewan, alam mo naman kapag ganitong problemado ako, pagtawa na lang ang nakakapagpawala ng mga isipin ko. Dahil kung hindi ako tatawa, baka nga tuluyan na ako masiraan ng bait sa dami ng problema ko. Bakit kasi ang bait ko? Lahat na lang ng suliranin gusto kong saluhin. Oo na. Para hindi ka na dyan masiraan ng bait, may solusyon ako sa problema mo. Tabang-tama kasi naghahanap si Tita Belinda ng magiging personal maid ng anak ng amo niya. Kaya, talaga? Napatayo si Aliza sa kanyang pagkakaupo. Isa ka talagang anghel na nahulog sa lupa, Hope. Si Hope kasi ang unang-una niyang naging kaibigan pagsalta niya sa Maynila. Magkaklase sila nito sa kolehiyo. Oo na, bakla. Matagal ko nang alam yan. So, mabalik tayo sa usapan. Dadating kasi yung anak ng amo ni Tita Belinda mula sa Amerika. Kailangan daw ng katulong. Ano, game ka ba? Oo naman. Thank you very much, bakla. Masayang wika ni Aliza. Sa wakas ay nabawasan ang problema niya. Sige, send ko na lang ang address sa'yo at puntahan mo na lang si Tita Belinda para naman ma-interview ka na. Okay, salamat. May ngiting ini-off ni Aliza ang tawag. Hindi rin nagtagal at natanggap na niya ang address mula kay Hope. Kaagad niya yung pinuntahan. Bankers Village, Block 8, Lot 10? Wika niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng malaking gate na kulay puti ng isang bahay. Moderno ang disenyo niyon na may isang tore na kitang-kita kahit sa malayo. Grabing bahay naman to. Bahay ba to o Malacanang? Natatawang saad ni Aliza. Teka, nasan ba ang doorbell dito?
Hinanap niya ang doorbell nang lumapit ng tuluyan sa gate. Nang makita niya yon ay pinindot niya. Ilang sandali lang ay automatic na bumukas ang gate. Napaatras pa si Aliza sabay hawak sa dibdib dahil sa kabiglaan. Tama ba tong address na binigay ni Hope? Baka may multo dito Bakit naman bumukas mag-isa ang gate? Napahinga siya ng malalim at maingat na pumasok sa loob. Huwag kang matakot sa multo, Aliza. Matakot ka kapag ikaw ang naging multo at sa kalsada na lang pulutin ng bangkay mo. Sabi niya sa sarili. Unang bumungad sa kanya ang napakalawak na lawan na merong isang maliit na fountain at maliit ding fish pond. Uy, ang gara naman, may pa-fountain na, may pa-fish pond pa. Daig pa resort Tuloy-tuloy siyang naglakad hanggang sa marating ang main door. Para siyang pumasok sa isang 5-star hotel nang tuluyang makapasok sa loob ng bahay. Elegante yon na may ilang paintings na nakasabit sa dingding at halaman sa bawat sulok. May malaking sofa set na kulay brown sa isang tabi at isang lampas taong chandelier sa pinakagitna ng kisame. Meron yung grand staircase na nagdudugtong sa first floor at second floor. Meron pang mga vases na bilang lang. Pandagdag aura sa paligid. Tanaw sa kinatatayuan niya ang dining at isang silid na hindi niya alam kung para saan. Iha, ikaw ba si Aliza Gomez? Ay, kalabaw! Nagulat si Aliza sa biglang paglitaw ng isang matandang babae na may pagkakuba. Kalabaw ka rin. Tutop ang dibdib na hiyaw ng matandang kuba. Naku, sorry po. Nagulat lang ako. Yes po, ako po si Aliza Gomez. Sagot niya. Napatango ang matanda at tiningnan siya. Mamamasukan ka daw bilang personal maid ng anak ng amo ko? Ako nga pala ang tita ni Hope. Kayo po pala ang tita ni Hope. Opo, nabanggit niya nga po sa akin. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo bibiguin. Kaya ko pang magluto, maglaba, maglinis. As in wala pong alikabok. Kaya ko rin pong magmartilyo. Napatigil siya sa pagsasalita nang ikumpas ng matanda ang kamay nito. Huwag mong sabihin, ipakita mo. Ay, suplada pala ang tita ni Hope. Sabi niya sa isip. Opo naman po. Ipapakita ko po ang sipag ko at galing. Anya. Siya, ilagay mo na mga gamit mo ron sa magiging kwarto mo. Itinuro nito ang silid na tinatanaw niya kanina. Linisan mo na rin ang ikalawang kwarto mula sa hagdanan sa itaas dahil darating na mamaya si senyorito. Hindi ko na naman siguro kailangan magpakilala sa'yo dahil nasabi na sa'yo ni Hope ang pangalan ko. Pero pwede mo rin akong tawagin Tita Belinda Aniza. Dagdag nito. Natawa siya. Aliza po, Tita Belinda. Pagtatama niya rito. Ha? Mona Lisa? Ulit nito. Muling natawa si Aliza. Nahampas pa niya ito sa balikat na muntik na nitong ikawala ng balanse. Ay, sorry po, Tita Belinda. Nadala lang po ako. Hinging paumanhin niya. Naku namang bata ka. Doon ka na nga at umpisahan ng gawaing ipinapagawa ko. Magkakapasa ako niyan sa'yo Anito saka iikaik kang umalis. Napakagad naman si Aliza sa kanyang ibabang labi dahil sa hiya. Unang gabi ko pa lang parang matatanggal na ako. Napakamot siya sa kanyang ulo. Pumasok si Aliza sa kanyang magiging silid. Halos hindi siya makapaniwala sa laki niyon. Madali pa siyang naupo sa ibabaw ng kama at sinubukang yugyugin yon. Ang lambot! Mukhang sasarap ang tulog ko nito. Masayang wika niya, pero mabilis ring tumayo. Kailangan ko na nga palang kumilos para hindi ako mapaalis dito. Tinungo ni Aliza ang sinabi ni Tita Belinda kanina na silid. Triple yata ang laki niyon sa silid niya. May malaking kama sa gitna na nasisiguro niyang malambot. Kulay asul ang wallpaper ng silid at halos lumubog din ang paa niya sa sahig dahil sa lambot ng carpet. Grabe, may ganito pala talagang silid. Parang silid ng hari At ang bango-bango pa. Mukha namang walang alikabok dito. Nagsimulang maglinis si Aliza. 9:30 na yata siya ng gabi natapos, saka bumaba. Naabutan niya si Tita Belinda sa kusina. Hintayin mo na muna si senyorito. Maya-maya ay narito na rin yon. Dili nito. Kumain ka na ba? Hindi pa nga ho Sinabak niyo po kasi agad ako sa gera. Pabiro niyang sagot. O siya, kumain ka na muna. Pero bilisan mo at baka maabutan ka niyang kumakain. Wika nito bago nagpaalam. Mabilisan namang kumain si Aliza.
Nang maalis ang kagutuman ay lumabas siya ng mansyon. Wala pa naman ang amo niya kaya naisipan niyang maglakad-lakad sa paligid. Pampahulo na rin ang kinain. Grabe, ang laki talaga ng lugar na to. Ang lalaki rin ng mga halaman, halatang alagang-alaga sa dilig. Komento niya habang manghang-mangha sa mga nakikita. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa may pathway. Ngunit may kadiliman ang parte ng bahay. Ano kayang itsura ng magiging amo ko? Gwapo kaya? Gaya kaya siya ng mga nakikita ko sa magazine na malalaki ang katawan? O baka naman pang, magnanakaw! Sigaw ng boses lalaki. Napatalon si Aliza nang may bigla na lang sumulpot na lalaki sa harapan niya. Naka-black na hoodie ito at sweatpants. Ikaw ang magnanakaw! Agad na sinugod ni Aliza ang lalaki at walang habas na pinagsusuntok. Hey, damn it! Stop it! Reklamo ng lalaki habang hinaharangan ang mukha nito gamit ang kamay. At bakit naman ako titigil? Enggliserong magnanakaw ka ha? Anong binabalak mo ha? Ha? Sinabayan pa niya yon ng pagsabunot dito. Hoy Aliza! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Tita Belinda na bigla na lang sumulpot kung saan. Hinampas-hampas siya nito gamit ang tsinelas. Aray ho! Napatigil siya sa ginagawang pananabunod sa lalaki. Bakit ako hong pinapalo ninyo? Dapat ito hong magnanakaw na to. Reklamo niya at masamang tiningnan ang lalaking katabi. Ako magnanakaw? Hindi mo ba ako kilala? Sigaw ng lalaki sa kanya. Nang maalis nito ang hoodie ay nagulat si Aliza nang makita ang morenong kutis nito. Ang matalim kung makatingin nitong mga mata ay itim na itim. Matangos din ang ilong nito, habang ang kilay nitong nakataas ay sinadya yatang lagyan ng gigli sa isang bahagi. Napalunok si Aliza at tuluyang natulala sa harap nito. Natauhan lang siya nang makatikim ng kurot kay Tita Belinda. Aray naman ho, Tita Bel. Ano ka ba, Aliza? Bakit mo pinagbibintangan ng amo natin? Ano ho? Amo? Halos lumuwa ang mga mata niya sa narinig. Oo, siya ang pagsisilbihan mo, si Senyorito Azrael Velasquez. Siya ang uniko iho ng mga Velasquez. Paliwanag ng may edad na babae at kuba. Oho? Doon lang siya natauhan, saka mabilis na hinarap ang lalaki. Hala, Senyorito, sorry po talaga. Hindi ko po kasi kayo nakilala. Hindi kilala? O hindi ka lang talaga nag-iisip? Dapat una pa lang ng pag-a-apply mo, alam mo na kung sino ako. Lumapit si Azrael sa kanya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa sa naniningkit na mga mata. Ako ang pagsisilbahan mo sa pamamahay na to, tapos hindi mo ako kilala. Pakiusap lang manang, kung mag-hire kayo ng utusan, yung hindi naman tatanga-tanga. Wika nito nang balingan si Tita Belinda bago sila iwanan doon at pumasok sa loob ng bahay. Nakagat ni Aliza ang kanyang daliri sa kaba at takot. Aray! Sigaw niya nang makatikim muli ng hampas mula sa matanda. Naku namang bata ka, kakarating mo palang parang masisisante ka na. Sambit nito. Sorry naman po, hindi ko po kasi alam eh. Bakit kasi hindi niyo pinakita sa akin ang picture niya? Nangangatwiran ka pang bata ka. Huwag ka sa akin humingi ng tawa dahil hindi naman akong binugbog mo at pinagbintangang magnanakaw. Sige na, dalhan mo na lang ng kape si Senyorito at humingi ka ng tawad. Oo. Nakayungkong tumango siya. Papasok na sana sa loob ng bahay si Tita Belinda nang binalingan siya nito. Oh, ano pang itinutunga-tunga mo dyan? Kumilos ka na, bilis! Oho. Huminga siya ng malalim saka pumasok sa loob. Ano ka ba naman, Aliza? Yan kasi, huwag kasing tatanga-tanga. Bakit mo ba naman binugbog at pinagbintangan ng amo mo? Ayan tuloy, alanganin ka pang magkaroon ng tirahan at trabaho. Paninisin niya sa sarili saka dumiretso sa kusina. Kumuha siya ng tasa at platito at nilagyan niyo ng mainit na tubig. Sa kanya nilagyan ng kape. Ano kayang gusto niya? Baka patito, palpak. Bahala na. Pagkatapos niyang timplahan ng kape ang senyorito na naaayon sa gusto niya, mabagal ang mga hakbang na umakyat siya sa itaas. Kung bakit naman kasi ganun ang itsura ni senyorito, parang magnanakaw na basta lamang sumusulpot. Patuloy niyang pagkausap sa sarili. Basta, ang mahalaga ngayon ay makahingi ako ng sorry sa kanya. Sayang naman kasi ang trabaho rito at libreng chibog at lodging. Ayokong matulog sa lansangan.
Nang tumapat siya sa silid ng kanyang amo, ilang beses muna siyang huminga ng malalim. Kaya ko to. Pagpapalakas niya ng loob sa sarili bago kumatok. Senyorito, dala ko na po ang kape niyo. Anunsyo niya. Come in. Tugon nitong laki pa rin ang inis sa tinig. Napalunok si Aliza sa kadahan-dahang pinihit ang saradura. Nang tuluyang bumukas ang pinto, napatitig siya sa lalaking naka-shorts lang at wala ng kahit anong saplot sa katawan. Nang hagurin niya ito ng tingin, malalaki ang mga braso nito at kumpletong 6 ang abs. Halatang alagang-alaga sa gym ang katawan nitong napakaganda. Kung sa babae ay sexy ito. Yummy? Anya sa isip. Dadalhin mo ba sa akin yung kape o tutunga ka na lang dyan? Napakorap si Aliza at bumalik sa realidad nang marinig niya ang malamig at malalim na boses ni Azrael. Naupo ito sa gamer's chair at isinuot ang malaking headphones. Ay, opo nga senyorito. Ito na po ang kape niyo at sorry po pala kanina. Mahinang sambit niya, sabay lapit sa lalaki. Tahimik nitong kinuha ang tasa sa kanya at dinala sa bibig. Pweh, ano ba to? Naibugan nito ang laman ng bibig pabalik sa tasa. Kape po, hindi niyo ho ba nagustuhan? Kape? Paano naging kape to? Puro asin yata ang nilagay mo. Nananadya ka ba? Naku, senyorito, hindi ho. Mabilis siyang umiling. Palitan mo. Ayoko na ng kape. Gatas na ang gusto ko. Padarag nitong ibinalik sa kanya ang tasa. Muntik pa yung dumala sa kamay niya at matapon. Sige ho, senyorito. Bilisan mo. Ayoko ng kukupad-kupad. Singhan nito saka itinutok ang mga mata sa nakabukas na screen ng computer. Nagsimula na itong tumipa sa keyboard. Kagadlabing bumaba si Aliza at ikinuha ng gatas ang lalaki. Pagkatapos, bumalik siya ulit sa silid nito. Senyorito, ito na po yung gatas nyo. Anya at inilagay sa tabi nito ang baso. Hindi rin nakaligtas sa matang lawin niyang mga mata ang pagdulas ng pawis sa ilong nito. Napalunok tuloy siya. I forgot. Nakainom na pala ako ng milk tea kanina. Hindi ako pwedeng masobrahan sa gatas. But anyway, change it to tea and make sure it's warm. Utos nitong muli sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Narinig po. Pasensya na po. Napasulyap siya sa orasan. Malapit ng maghating gabi at pagod na siya. Napakahaba pa naman ang hagdan mula sa sala papunta sa silid ng senyorito. Ngunit wala siyang magagawa kundi sundin ang inuutos sa kanya ni Azrael. Go! Bulyaw nito sa kanya. Sige po. Napabuntong hininga na lamang siya at lumabas ng silid. Kaya hindi niya napansin ang kakaibang ngisi ni Azrael habang inihahatid siya ng tingin. Muling pinalitan ni Aliza ang inumin. Siyaan naman yon. Pagkatapos, bumalik siya sa silid ng kanyang amo. Nasa balkonahe na ito at naninigarilyo patalikod sa kanya habang nakatayo. Wala itong pang-itaas na damit. Hindi ba siya nilalamig? Paano kung sipunin siya? Wika niya sa sarili. Napansin niyang may malaking tattoo ng dragon ang lalaki sa likod. Lalo tuloy nagmukha itong lalaki sa paningin niya. Senyorito, nandito na po ang tiyaan niyo. Kagatlabing wika niya nang makalapit dito. Humarap to sa kanya habang nagbubuga ng usok. Take it away. I'm not in the mood to drink tea. Wine or whiskey will do. Sabi nito sa malalim na tinig. Ipinikit pa nito ang mga mata nang muling humithit ng sigarilyo na nagpalabas sa mahahaba nitong pilik. Ano ho? Tuluyan ang napaawang ang mga labi niya. Inaasar ba ako ng lalaking to? Inis niyang tanong sa sarili. Tumigil naman ito sa paninigarilyo. Nagmulat din ang mga mata at tinitigan siya. Bingi ka ba o sadyang mahina ang pangintindi mo? Mapang-uyam nitong tanong. Mariing nagdikit ang mga labi niya sabay hinga ng malalim. Senyorito, pwede po bang siguraduhin niyo po muna yung gusto niyo bago iutos? Timping-timping wika ni Aliza. Kung hindi nga lang talaga siya nangangailangan, nun kang magtitiis siya roon. Nagre-reklamo ka ba? Hindi, senyorito. Kaya lang pabalik-balik ko ako rito sa kwarto niyo. Gabi na rin ho. Napaismi dito. Your behavior shouldn't be qualified to be my personal maid in the first place. By the way, what's your name? Aliza po. Aliza Gomez. Okay, Miss Aliza Gomez. Diniinan nito ang pagbanggit sa pangalan niya.
You should know your place here. Hindi ko pwedeng magreklamo. You're just my maid. Saad nitong unti-unting lumapit sa kanya. Senyorito, ano pong ginagawa niyo? Bawat hakbang nito, siya namang pag-atras ni Aliza. I just want to remind you that you are just a mere maid here. Wala akong karapatang questionin o paalalahanan ako sa mga ginagawa ko. Got it? Nagulat si Aliza nang bumundol ang likuran niya sa bubog na pintuan ng balcony dahil sa kanyang pag-atras. Mukha tuloy siyang na-corner na sisiw. Opo, senyorito. Ang gulat at natatakot na mga mata ni Aliza ay natagpuan ng walang emosyong mga mata ni Azrael. Itinuon pa nito ang kamay nito sa ibabaw ng uluhan niya, habang ang isang kamay nito ay dumapo pahaplos sa kanyang mapupulang pisngi. Tuluyan na siyang hindi nakaimik dahil sa kakaibang sensasyong dinulot niyon. Don't you dare disobey your master, or you'll face punishment. Bulong nito sa kanyang tenga. Do you understand? Mas lalong natameme si Aliza nang marinig ang malamig nitong tinig. Pakiramdam niya anumang sandali ay lalamon ng tao ang kaharap, kaya naman nanlambot ang mga tuhod niya. Hindi ka naman pipi, di ba? Para hindi mo ako sagutin ng maayos. Oho, master. Senyorito pala. Kandautan na sagot niya sa mahinang tinig. Ngumisi ito. Lumapit ito sa kanyang tenga na nagpalunok sa kanya. Ang init kasi ng hininga nito ay tumatama sa leeg niya. I can't hear you. Again. Napapikit si Aliza dahil sa samot-saring na darama. Sabay tango. Oho, senyorito. Very good. Now run. Umatras ito bago muling nanikaridyo. Nagmamadali namang umalis si Aliza. Pagkasara nito ng pinto, tawa ng tawa si Azrael. You're a very interesting subject, Aliza. Wika niya sa sarili, bago dinama ang ulong sumasakit pa rin sa pananabunot nito kanina. Napuruhan yata ako ng isang yun ah. Hindi siya makapaniwala na mapagbibintangan siya sa sarili niyang pamamahay. Sino bang mag-aakala na pagkakamalan siyang magnanakaw sa itsura niyang yon? Napakahat ko naman para maging isang magnanakaw. Dumanaw si Azrael sa malayo. Kung hindi sinabi ng kanyang mga magulang na nais na mga itong ilipat ang pamamahala ng kanilang kumpanya sa kanya, ang Velasquez Corporation na may chain of banks at malls sa iba't ibang panig ng Pilipinas, hindi pa siya uuwi ng Pilipinas. Matagal na rin kasi niya yung hinihiling sa mga magulang. Ang kaso, kailangan niya raw munang mag-asawa para magkaapo na ang mga ito at nang may mapagtuunan ng pansin. 30 na kasi siya at nananatiling single. Napabuntong hininga si Azrael. Pagkaway idinikdik ang hawak na sigarilyo sa ashtray. Ganoon lang siya kapag nag-iisip at stressed, dahil hindi talaga siya smoker na tao. Saan naman ako kukuha ng mapapangasawa? Tanong niya sa sarili sabay lingon sa nilabasan ni Aliza. Sa tuwing maaalala niyang babae, magkahalong inis at katuwaan ang nadarama niya sa puso. May pagkasdaw ito at mukhang mareklamo pa sa dilang mareklamo. At kung tutuusin, kaya niya ginawa ang pangaasar dito kanina, may kung ano kasing pinupukaw ang pagkibot-kibot ng mapupulang mga labi nito sa kanya. Maganda ang babae, singkit ang mga mata, habang bilugan naman ang maliit na muka. Mahaba ang bahagyang alon-alon nitong buhok at may kaliitan ang matangos nitong ilong. Balingkinitan ito at hindi gaanong kataasan. Pansin niyang may kurba rin ang katawan nito. Not bad. Tumatango-tangong wika niya sa sarili sabay tingin sa kalangitan. Kahit siguro hindi kagandahan basta hindi mareklamo, ayos na sa akin. Pero pwede ko rin namang ofera ng kontrata. 2 taon siguro ay tama na. At ang apo na gusto ni na mami at daddy, saka ko naiisipin yun. Asawa muna ang mahalaga. Kung papayag din na mapapangasawa ko na anakon ko siya, why not? Hindi naman masama ang ibibigay ko sa kanyang bonus. Napangiti si Azrael sa kanyang iniisip. Samantala, halos matisod naman si Aliza sa pagtakbo pagkalabas niya sa kwarto ng amo niya. Dire-diretso siya sa kanyang kwarto at agad yung inilak. Di naman niya ang dibdib. Malakas ang pagkabog niyon. Lokong yun, bibigyan pa yata ako ng sakit sa puso. Humihingal niyang wika sa sarili. Ilang sandali siyang nanatili sa ganoong posisyon bago naglakad patungo sa kama niya. Pero ako naman talagang may kasalanan. Tama lang naman na wala akong karapatang magreklamo dahil katulong lang ako dito. Pero in fairness din, gwapo talaga si senyorito
At ang bango kahit may halong amoy usok. Ang ganda pa ng boses niya. Mabilis niyang kinuha ang unan at doon tumili. Nang tumigil siya ay inayos niya ang sarili. Pero naman, bakit siya naninigarilyo? Ganun ba talaga silang mayayaman? Ilang sandaling natulala si Aliza. Pero kung sa bagay, kahit naman mga mahihirap na tao naninigarilyo rin. Para nang ang tambutso ang bibig eh. Saka tatay ko nga mag-iinom. Wala talagang pinipilang estado ang bisyo. Pero basta, ang gwapo niya. Pero ba't ang pula pa rin ang labi niya? At niyakap niya ng mahigpit ang unang hawak saka muling tumili roon. Maagang nagising si Aliza kinabukasan. Agad niyang nilinis ang kanyang kwarto bago lumabas at nagtungo sa kusina. Naabutan niya roon si Tita Belinda. Magandang umaga po, Tita Belinda. Bati niya rito. Magandang umaga rin naman. Anong nangyari kagabi? Nakahingi ka ba ng tawad kay senyorito? Tumango siya. Oho. Ano po bang kailangan ko ngayong gawin? Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin kagabi. Ikaw naman kasi binugbog mo si senyorito. Akala ko tuloy palalayasin ka na niya kay bago-bago mo pa lang. Pasensya na po sa nangyari kagabi. Hindi na ho talaga mauulit. Talagang hindi na dahil baka pati ako ay masisante. Wika nito sa kabinuksan ng ref. Mamaya pa ang gising ni senyorito pero ihahanda ko ng pagkain niya. Initin mo na lang. Sige po. Tapos kapag nagising siya, ikaw ang maglilinis ng kanyang silid. Maglalaban ng kanyang mga damit at magpa-plan siya. Basta lahat ng kailangan niya, ikaw ang gagawa. Sina Senyora Artemis at Senyor Faustino naman ay madalas nasa trabaho. Tapos may dalawa palang driver dito, sina Tonyo at Larry. Meron din tayong dalawa pang kasama, sina Minda at Gracia. Labandera at Cook sila. Makikilala mo rin sila mamaya. Ano pa bang nakalimutan ko? Habang patuloy sa pagdada si Tita Belinda, tuloy-tuloy lang din ito sa paglalabas ng kung ano-anong lulutuin mula sa ref. Ano hong trabaho ng mga amo natin, Tita Bel? Tumigil si Tita Belinda sa ginagawa. Si Senyor Faustino, may-ari ng isang kumpanya. Meron silang mga sangay ng bangko at mall. Si Senyora Artemis naman may flower shop. Si Senyorito Ezrael po. Si Senyorito? Wala. Wala? Tumango ito. Yun ang pagkakaalam ko, pero baka kaya umuwi dahil pamamahalaan na niya ang kumpanya nila. Matanda na rin naman si Senyor Faustino. Siya naman ang napatango. Swerte naman niya. Ang yaman-yaman nila tapos nag-iisang anak pa. Kahit hindi na siguro siya magtrabaho, mabubuhay pa rin siya. Samantalang ako, kung hindi kumayod, hindi makakapag-aral at walang kakainin ng pamilya sa probinsya. Hindi napigilang komento ni Aliza. Ganoon talaga ang buhay. Hindi lahat ay pinapalad na mabigyan ng yaman. Dinala nito ang mga inilabas na gulay sa lababo at hinugasan ng mga yon. Lumapit naman siya rito. Ako na ho riyan, Tita Bel. Maigi pa nga at maghihiwa na ako nitong bawang. Wika nito at nag-umpisang pitpiti ng isang ulo ng bawang. Maiba nga tayo. Paano ko nga pala niyan makakapag-aral kung magtatrabaho ka rito? Napatigil si Aliza sa paghuhugas ng kamatis. Yun din ho ang inaalala ko. Mabuti ho ngayon at bakasyon pa, walang problemang magtrabaho ako rito. Ayoko naman huminto na naman dahil sayang ang taon. Ang mabuti pa, kausapin mo si senyorito. Mabait naman yun. Sigurado akong papayagan ka niya. Suwestyon niya. Tabingi ang ngiting ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Mabait na pala ang lagay na yun. May sinasabi ka ba, Aliza? Nilingon siya ng may edad na babae. Wala ho. Umiling siya. Ang hindi alam ni Aliza, nakikinig pala sa usapan nila ni Tita Belinda si Azrael. Dinukot ng binata ang cellphone sa bulsa. Hello, Brad. Can you do me a favor? Yes, this is urgent. I want you to dig some information for me. It's about a certain woman named Aliza Gomez. I want her information ASAP. Nakinig siya sa sinabi ng kausap sa kabilang linya. Yes, Brad. Purpose? Let's just say that I have a better plan. Nakangising tugon niya habang nakatitig sa babaeng katulong na ni Tita Belinda sa pagluluto. Okay, Brad. Salamat. Inu-off niya ang cellphone at pinagmasdan si Aliza. Nang bigla siyang mapapitlag dahil sa isang mahigpit na yakap. Baby! Mommy? You're here, baby ko.
I missed you, pahalik nga. Hindi na siya nakaiwas pa nang pupugin siya ng ina ng halik sa muka. Mommy! Reklamo niya, pero natatawa na rin sa ginagawa nito. Ganoon ka-sweet ang mommy niya. Palibhasa ay nag-iisa siyang anak, kaya parang baby pa rin kung ituring siya nito kahit na 30 anyos na siya. Tumigil ito sa ginagawa at nakalabing iningusan siya. I thought you missed me. Mukhang hindi naman, anak. Mom, of course I missed you. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Niyakap niya ito. Nagulat lang po ako, that's all. Gumanti rin ito ng yakap. Anong ginagawa mo pala rito sa kusina? Ang aga pa, wala ka bang jet lag? Matulog ka muna, anak. No, Mom, I'm fine. Ganoon ba? Sabayan mo na lang kaming kumain ng breakfast ng daddy mo. Yes, Mom. Maliligo lang po ako. Galing kasi siya sa kanyang maagang pagja-jogging. Sige, bumaba ka na lang pagkatapos mo. Tumuloy na ang ginang sa kusina. Belinda! Tawag nito sa mayordoma. Ho, senyora! Madaling lumapit ang may edad na babae sa kanyang ina. Nasaan ang personal maid ni senyorito mo? Napatingin si Azrael kay Aliza na nakatayo lang sa gilid ng lababo. Nakatingin ito sa kanya at hindi niya alam kung bakit bigla na lang kumabog ang kanyang dibdib. Aliza, halika rito. Tawag ni Tita Belinda sa dalaga. Madali naman itong lumapit sa kinaroroonan nila. Ito ho ang personal maid ni Senyorito Azrael. Magbigay ka lang ka kay Senyora Aliza. Wika ng may edad na babae kay Aliza. Magandang umaga ho, Senyora. Magalang naman itong bati na nagyukod pa bahagya ng ulo. Magandang umaga rin, iha. Ilang taon ka na? Tanong ng kanyang mommy. 23 ho. Ah, okay. Tumango-tango naman ang mommy ni Azrael saka siya binalingan. Sige na baby, akyat ka na at maligo. Hintayin ka na lang namin ng daddy mo rito. Okay, Mom. Humalik muna siya sa ina bago umalis. Naiwan namang nagmamasid lang sa mag-ina kanina si Aliza. Iba ang amo niyang lalaki kapag kaharap ang mommy nito. Para itong santo at walang kahit na anong bahid ng kalokohan sa katawan. Sige na, Belinda, bilisan na ninyo ang pag-aasikaso ng pagkain namin. Opo, senyora. Magalang na sagot ni Tita Belinda, saka siya inayang muli sa ginagawa. Mabilis ang mga kilos nilang pareho. Dumating din doon ang dalawa pa nilang kasama na sina Minda at Gracia, na sa palagay niya ay madali rin niyang makakapalagayan ng loob dahil mga kalog. Pagkatapos mag-almusal ng kanilang mga amo, gaya ng sabi ni Tita Belinda, umalis din ang mag-asawa. Ang pinagsisilbihan naman ni Aliza ay bumalik sa salid nito at pinasunod siya roon. Ano na naman kayang ipag-uutos ng hari? Wika niya sa sarili bago kumatok. Gerin. Maingat na binuksan ni Aliza ang pinto ng silid ng amo. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang itsura ng silid nito. Wash all of them. Hindi lumilingong wika nito habang nakaupo sa ibabaw ng kama nito at may hawak na libro. Lahat ho ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kasi naman, lagpas pa yata sa kanya ang bunto ng damit ng lalaki na kanyang nasa harapan. Lahat yata ng laman ng kabinet nito ay naroon na. Yes, dahil masaya lang ng balat ko sa alikabok. Matagal na ang mga yan na nakaimbak sa closet ko kaya kailangan mong labhan. Kailangan din ho bang matapos ngayon? Kung kaya mo. Sagot nito. Walang nagawa si Aliza kung hindi ang tahimik na hakutin ang mga damit ng amo sa laundry area. Oh, aanin mo mga yan? Tanong sa kanya ni Minda na naglalaba rin sa laundry room. Pinalalabhan ni Senyorito. Nakasimangot niyang tugon. Lalabhan? Tapos ko nang labhan ng mga yan nung nakaraan pa. Amuyin mo't amoy detergent pa. Mariing nagdikit ang mga labi ni Aliza. Sabi niya maselan daw ang balat niya kaya pinalalabhan ulit. Pambihira din nga si Senyorito. Hindi na nagbago. Palagi siyang ganyan sa mga personal maid niya noon. Hindi marunong maawa. Napabuntong hininga na lang si Aliza. Sa isip niya, baka pinarurusahan pa siya ng lalaki dahil sa pagrereklamo niya kagabi at pambubugbog dito. Gabi na halos natapos si Aliza sa kanyang mga labahin. Akala niya ay makakapagpahinga na siya, pero ipinatawag siyang muli ni Azrael. Senyorito? Alanganin siyang pumasok sa kwarto nito. Wala roon ang lalaki, kaya mabilis niyang iginala ang mga mata sa paligid. Senyorito? Muli niyang tawag at tuluyang pumasok sa loob.
Hinanap niya ang lalaki pero wala naman ito sa kwarto nito. Kahit sa balcony ay wala rin. Nasaan kaya naman ang isang yun? Tanong niya sa sarili. Nag-iisip na nilingon niya ang kama. Bantulot siyang lumapit doon at naupo. Wow, ang lambot naman ito. Mas malambot pa sa kama ko. Anyang iniyugig pa ang katawan. Hindi pa siya kontento at inamoy-amoy niya pa ang una ng lalaki. Ang bango naman. Nakapikit siyang humilig doon. At dala siguro ng sobrang pagod sa paglalaba, hindi na niya namalayang nakatulog siya. Nagising na lamang siya nang may mabigat na bagay siyang naramdaman na nakapulupot sa kanyang bewang. Dagling ng gulat ng kanyang mga mata si Aliza. Hindi pamilyar ang silid na kinaroroonan niya. At nang bumaling siya sa kanyang tabi, nanlaki ang mga mata niya. Diyos mio! Bulalas niya sabay tutok sa bibig. Marahan siyang umusod pababa ng kama pero bigla na lamang gumalaw ang kanyang katabi. Napapikit siya. Ano ba tong ginawa mo na naman, Aliza? Mukhang hindi ka talaga tatagal dito kapag ganito ng ganito ang asta mo. Mahinang kausap niya sa sarili at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Nanlaki ang mga yon nang makitang nakatagilid na ang lalaki. Nakasapo ang isang kamay sa ulo nito at ngingising-ngising nakatitig sa kanya. Good morning, princess. Bati nito sa swabing-swabing tinig. Muntik pa siyang mapapikit muli kung hindi niya napigil ang sarili. Madaling umusod si Aliza, pero hindi niya alam na malapit na pala siya sa gilid ng kama. Diretsyong sinalon ng sahig ang katawan niya. Aray! Napahawak siya sa nasaktang likod. Oh, bakit ka naman umusod? Nahulog ka tuloy. Tanong ng lalaking sumungaw sa gilid ng kama. Hindi alam ni Aliza kung concern ba ang nakikita niya roon o pang-aasar. Dahil hindi naman ito nakangiti at hindi rin naman seryoso. Sorry, senyorito. Hindi ko po alam na nakatulog ako sa kama niyo. I don't care. Masarap naman ang may katabi. Ano ho? Namimilog ang mga matang bulalas niya. Napatayo pa siyang bigla, subalit bigla ring sumakit ang likod niya. Maupo ka nga muna. Utos ni Azrael na madali naman niyang sinunod. Masakit ba? Nabigla siya nang maramdaman ng kamay nitong masuyo nang humahaplo sa likod niya. Ayos lang ako, senyorito. Mukhang hindi naman. Nagtaka si Aliza dahil hindi na masungit ang lalaki at nawala na rin ang palautos nitong tinig. Para pang napalitan yon ng lambing. Ipinilig niya ang ulo. Baka nakonsensya sa dami ng pinalabahan kahapon. Anang kanyang isip. Ayos na ho talaga ako. Tumayo siya at hindi makatinging humarap dito. Paano ba naman? Wala pala itong damit na pang-itaas. Nagkakagulo tuloy ang buong sistema niya. May ipag-uutos ho ba kayo? Pasensya na ho talaga at nakatulog ako kagabi. Ano ho bang ipag-uutos niyo? Wag na, kalimutan mo na yun. Tumayo ito. Gusto ko lang itanong kung pumapasok ka pa ba sa school. Napaangat siya ng ulo at mabilis na tumango. Oho, katunayan ho niya na working student ho ako. At magsasabi nga ho sana ako sa inyo na kung pwede ay mag-aral ho ako kahit sa gabi kapag pasok ka na. Okay. Maikling tugon nito. Okay? As in, okay lang ho sa inyo na mag-aral ako sa gabi? Yes. Tumango ito. At huwag mo na rin problemahin ng tuition mo. Sagot ko na yun. Talaga ho? Muling tumango ang lalaki. Ano ho bang trabaho niyo? Ano sa palagay mo? Tambay ho. Hindi naman ho kayo maalis ng mansyon eh. Sa ngayon oo, pero hindi mo na itatanong. I will be the next CEO of Velasquez Corporation. Kaya kitang sponsoran kahit sa school pa. Wow, salamat po. At sa sobrang kasiyahan niya ay niyakap niya ang binata. Naku, senyorito, maraming salamat ho talaga. Hulog ho kayo ng langit sa akin. Huwag ho kayo mag-alala at pagbubutihin ko pa po ang pag-aaral ko para hindi masayang ang ibinayad niyo sa akin at pinang-aral. Sabi niya. Nagtaka pa siya nang hindi ito tumugon. Nang mag-angat siya ng ulo, noon niya lang natanto ang itsura nila. Ay, sorry ho, senyorito. Nadala lang ng emosyon. Kagiyat siyang napalayo rito. Ayos lang, sanay na akong niyayakap. Anitong walang paalam na pumasok ng banyo. Matagal na nanatili sa kinatatayuan niya si Aliza habang nakatingin sa sumarang pinto. Nagtataka talaga siya kung bakit nagbago bigla ang lalaki. Ano naman kaya nakain ng isang yun? Baka sinapian ng anghel. Ngungutong-utong lumabas siya ng silid ng kanyang amo. Hay, pabayaan ko na nga lang. Ang mahalaga, libre na tuition ko
At libre na rin ang tirahan ko. Masayang wika niya. Matuling lumipas ang isang buwan. Ang unang impresyon ni Aliza sa kanyang amo ay parang bulang naglaho sa paglipas ng mga araw. Wala itong ibang ipinakikita sa kanya kung hindi kabutihan. Hindi na rin siya nito palaging inuutusan na ikinatutuwa naman niya. At ang mas ikinatutuwa pa niya ay palagi itong may nakahandang ngiti sa kanya. Para tuloy siyang ewan na halos hindi na makatulog sa kilig. Ang totoo kasi, crush na niya ang lalaki mula pa nung bumait ito. Wala naman sigurong hindi magkakakrush sa kagaya nito na ubod ng gwapo. Aliza, pinatatawag ka ni senyorito sa kwarto niya. Ani Minda na galing sa itaas. Linggo noon at nasa bahay lang ito, pati ang mga magulang nito. Nagsisimula na rin si Azrael na pamahalaan ang Velasquez Corporation. Under training ito ng ama nito. Otomatikong sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Bakit daw? Hindi ko alam. Walang sinabi eh. Basta umakyat ka na lang. Sige, salamat. Parang may pakpak ang mga paan ni Aliza na tinungo ang hagdanan pa itaas. Kumatok siya ng 3 beses bago narinig ang tinig ng lalaki. Bukas yan, pasok. Agad namang tumuloy si Aliza. Naabutan niyang nagsusuot ng long sleeves ang lalaki, habang nakabalandra sa ibabaw ng kama nito ang iba't ibang necktie. Aliza, come here. Marahan ang mga hakbang na lumapit siya rito. Senyorito, bakit ho? Ano sa palagay mong bagay dito? Nakapamewang itong tiningnan ang mga necktie. Napatingin siya roon, pagkuway sa suot ng lalaki. Isa-isa nitong ibinubuton yon. Lihim niyang nakagat ang pang-ibabang labi at muling tiningnan ang mga pagpipilian nitong necktie. Ito ho siguro. Kinuha niya ang stripe na blue, white at red na necktie na may tatak ng boss. Kinuha yun ng lalaki na tapos nang magbuton ng polo nito. Salamat. Isinuot nito yon, pero hindi naman tama. Ako na ho. Kinuha niya ang necktie, pero dahil matangkad ang lalaki, nakatingkayad siya habang inaayos yun. At sa hindi niya malamang dahilan, dumulas ang paa niya. Ay! Malakas niyang tili kasabay ng paghila sa necktie na nawala naman sa pagkakabuhol. Hey! Mabilis siyang hinila ni Azrael, pero huli na ang lahat. Tuloy-tuloy silang bumagsak sa malambot nitong kama, at sa hindi sinasadyang pangyayari ay naglapat ng kusa ang mga labi nila. Unti-unting namilog ang mga mata ni Aliza habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Subalit nang maramdaman niyang kumilos ang mga labi nito, kagit siyang napapikit. Ang mga braso niya ay para ding may sariling isip na umangat at pumulupot sa leeg nito. Ramdam ni Aliza ang lambot ng mga labi ni Azrael. Isama pa ang mabango nitong hininga, kaya mas lalo siyang natangay at kusang tumugon. Hi! Oh my God! Mabilis na naitulak ni Aliza si Azrael. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin o sasabihin sa harap ng ina ng lalaki na bigla nalang pumasok sa silid nito. What is this all about? Seryosong tanong ng senyora. Sandaling katahimikan ang namayani sa silid ng amo niya. Bago niya ito narinig na nagsalita. It is what you think it is, mommy. May relasyon kami ni Aliza. Ano? Panabay nilang bulalas ng ina nito. Halos lumuwa ang kanyang mga mata na nakatingin kay Azrael. Nakangiti naman itong kinabig siya sa bewang. In fact, we're planning to get married. Right, princess? Kasal? Napalunok siya. Biglang bumagal sa pagproseso ang kanyang isip. Yes, princess. Kasal. Pag-uulit nito. Are you serious? Napalapit sa kanila si Senyora Artemis. Hinarap naman ito ni Azrael, habang siya ay nakayuko at hindi malaman ang gagawin. Gusto na lang niyang lumubog sa kinatatayuan ng mga sandaling yon. Hiyang-hiya siya sa nangyayari. You heard me, mommy. Pasensya na kayo at inilihim namin ang bagay na to sa inyo. Ang totoo, 1 linggo pa lang ang relasyon namin. Pero dama ko sa puso ko na hindi ko nahahayaan pang mawala sa tabi ko si Aliza. Mahal na mahal ko siya, mommy. Kaya please, payagan niyo na kaming makasal. Ramdam niya ang mga titig sa kanya ni Senyora Artemis na parabang sinusuri siyang maigi. Kaya lalo siyang nanliit. Halos hindi na rin siya humihinga sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Mommy, please. Mahal na mahal ko si Aliza. Samo pa ni Azrael sa ina na hindi binibitiwan ang bewang niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ginang. Alright, if that's what you want. How about you, Aliza? Ho? Nagangat siya ng ulo.
Unti-unting nawala ang panliliit niya nang makitang matamis na nakangiti sa kanyang ginang. Do you love my son? Seryosong tanong nito, pero may lambing yon. Napatingin siya kay Azrael na malapad ang ngiti sa kanya. Mas bumilis ang kabog ng kanyang dibdib, kaya binalingan niyang muli ang ina nito. Lumunok siya. Oho. Pag-amin niya kahit hindi pa naman siya sigurado kung yun nga ang nararamdaman niya. Crush lang naman niya ito pero bakit naman kasalagan ang kasunod? Kung ganon, ipapakasal ko kayo sa lalong madaling panahon para wala nang eksenang ganito ako maaabutan. Tumango lang naman siya habang si Azrael ay masayang niyakap ang ina. Thanks, Mommy. Hindi na alam ni Aliza kung paano pa siya makakalabas ng silid ng lalaki. Basta ang alam niya, para siyang lumulutang sa ere. Samantala, lakip naman ang matagumpay ng ngiti sa mga labi ni Azrael nang maiwan siyang mag-isa sa kanyang silid. Ayos, solve na ang problema ko. Napasuntok pa siya sa hangin. Matagal siyang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa unti-unting maglaho ang ngiti sa mga labi niya. May kung ano kasi sa puso niya na hindi niya makayang ipaliwanag. Noon pa niya yun nararamdaman. Noong magising siyang mukha ni Aliza ang una niyang nabungaran. Para bang may kung anong bagay ang humaplos sa kanyang puso na hindi niya magawang baliwalain. Kaya naman nagbago ng tuluyan ang pakikitungo niya rito. It was also part of his plan. Pero sa pagdaan ng mga araw, nakadarama siya ng paglukso ng puso sa tuwing makikita niya ang magandang mukha ni Aliza. Kanina nga, hindi siya nakatiis at sadya pang tumingkayad para mahirapan itong abutin siya. Yun ang dahilan kung bakit ito nawalan ng balanse. Sinadya niya ring pagdapatin ng kanilang mga labi na hindi naman niya pinagsisihang gawin dahil pakiramdam niya, nag-awitan ang mga anghel sa langit ng mga sandaling yon. Am I in real trouble? Tanong niya sa sarili habang inaandalisa ang lahat. Namapa niya ang kumakabog na dibdib. Big trouble. Wika niya sabay iling. Dahil sa mga nangyari, madaling nag-set ang ina ni Azrael ng date ng kasal nila ni Aliza and it was just 2 months away. Nasabi na ba sa'yo ni Mommy kung ano-ano ang lalakarin natin ngayon? Tanong ni Azrael sa tahimik na si Aliza habang siya ay nagmamaneho. Mula noong mahuli sila ng kanyang ina, kabuin dili siya nito. Hindi niya alam kung galit ba ito o hindi lang talaga makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ngunit alam naman niyang may gusto sa kanya ito noon pa man. Isa rin yun sa dahilan kung bakit ito ang napili niyang pakasalan. Dahil hindi ito aangal. Aliza, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na alisin mo na yung paghohoho mo sa akin? Ikakasal na tayo kaya sa pangalan mo na lang ako tawagin. O kaya kung gusto mo, endearment na lang. Like love, honey, sweetheart, and so on. Basta wag lang ho, maliwanag ba? Oh, sige. Kung yan ang gusto mo, Azrael. Sagot nito sabay tango. Lihim siyang napangiti. Kay sarap kasing pakinggan ang pangalan niya mula sa mga labi nito. May halong lambing. So, saan tayo dapat pupunta? Binuksan nito ang daladalang shoulder bag na halata namang luma na. May dinukot ito roong isang papel. Ang sabi rito, kukuha raw tayo ng mga legal papers natin. Cedula, birth certificate at Senomar. Mahinang wika nito. Ganun ba? Sandali lang. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa bulsa nang hindi inaalis ang tingin sa daan. Ibinigay niya yun kay Aliza. Dial Marlon's name. Just hit the call log. Agad namang sumunod ang babae bago ibinalik ang cellphone sa kanya nang magring na yon. Madali namang sinagot ng kaibigan niyang si Marlon ang kabilang linya. Sinabi niya ang mga kailangan nilang gawin bago binalingan si Aliza. Done. Wika niya sa kaini-off ang cellphone. Ano pang schedule natin ngayon? Tiningnan nitong muli ang hawak na papel. Magsusukat ng damit. Sagot nito. Good. Hapon na lang tayo pumunta dyan. May iba tayong pupuntahan ngayon. Tahimik lang namang tumango ito at hindi na nagsalita pa hanggang sa makarating sila sa isang mall na pag-aari ng pamilya ni Azrael. Let's go. Inakbayan niya si Aliza. Pagpasok nila sa mall ay may mga ilan-ilang mall-goers doon na hindi mapigilang mapatingin sa kanila. Karamihan sa mga kababaihan ay pananaghili ang nasa mga mata habang nakatingin kay Aliza. At kapag naman bumaling sa kanya, paghanga na ang naroon sa mga mata ng mga ito. Anong gagawin natin dito? Sa wakas ay tanong ni Aliza sa kanya. What do you think we will do here? Ewan ko, maglalaro? Kahit medyo inis, natawa pa rin siya.
May ganoong epekto sa kanya si Aliza. Hindi niya magawang magalit dito ng todo. What kind of game? Playhouse? Tudyo niya. Namula naman ito sabay simangot. Hindi ba gamer ka? Yeah, pero hindi yun ang ipinunta natin dito, kundi ito. Giniyan niya ito papasok sa isang sikat na boutique. Kompleto yun ng lahat ng gamit ng mga babae, mula sa iba't ibang klase ng damit, bag, sapatos at kung ano-ano pa. Ano namang gagawin natin dito? Mamamalengke? May pagkaasar niyang tugon. May pagkaslow kasi talaga to minsan. Ano nga? Inis na pumadyak pa ito. Noon lang ito umasta ng ganoon sa harap niya, and he found it cute. Miss, tawag niya sa sales lady na naroon sa halip na sagutin si Aliza. Yes, sir. Magalang nitong tanong sa ngiti. I'd like to buy everything you have here for my fiancé. Ano? Bulalas ni Aliza. Napangiti siya nang makita kung paano nanlaki ang mga mata nito. You heard it right. Kaya huwag ka nang tumayo riyan kung ayaw mong abutin tayo ng bukas dito sa pagsusukat mo. Utos niya dito. Pero... Wala nang pero, Aliza. Just do what I said, okay? Wala itong nagawa kung hindi ang tumango at nag-umpisang magsukat sa tulong ng mga sales lady roon. Siya naman ay prenting na upo sa sofa na naroon at nagbuklat ng mga magazines. May isang oras na naghihintay si Azrael nang tumayo siya at tumingin sa mga naroong damit. Napangiti siya nang makakita ng isang yellow dress na sleeveless na hanggang tuhod. May disenyo yon ng maliliit na bulaklak. Bagay ito sa kanya. Anyang nakangiti. Hindi niya talaga alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero madalas siyang umingiti kapag naaalala si Aliza. Miss, is she done? Tanong niya sa nag-a-assist kay Aliza. Konti na lang po, sir. Okay. Alam niyo naman ang size niya, hindi ba? Yes, sir. Sagot nito. So, pwedeng kayo na lang ang pumili ng mga yun? Tumango ang sales lady. Yes, sir. Pwede naman po kung lahat ng narito sa store bibilhin ninyo. Okay, here's my card. Dinukot niya sa bulsa ang kanyang black card at iniabot sa kausap. Just do it quick. May pupuntahan pa kasi kami. Ipadala niyo na lang sa bahay lahat ng mga pinamili namin. Okay, sir. Pakisulat na lang po ng address niyo rito. May inaabot sa kanyang logbook ang sales lady. Wala namang pag-aalinlangang isinulat niya ang hinihingi nito pagkaway tinungo ang fitting room. Aliza? Ha? Change your dress to this. Iniabot niya rito ang hawak na damit. Ha? Paano itong suot ko? Napahagod siya sa noo. Gusto mong itapon ko? Ano? Hindi. Bakit mo naman itatapon? Sayang naman ang pinabili ko rito. Protesta nito. Then get this dress and wear it. At pwede ba? Kapag may sinabi ako, gawin mo na lang para hindi tayo nagtatalo. Wika niya. Okay. Mahinang tugon nito saka kinuha ang damit sa kanyang kamay. Bilisan mo dahil may pupuntahan pa tayo. Oo na, ito na nagmamadali na. Angil nito. Again, he smiled. Para lang siyang sira habang ini-imagine ang nakabusangot nitong muka. Ano, hindi ka pa ba tapos? Pangaasar niya rito. Ito na nga. Inis nitong binuksan ang pinto. Muntik pa siyang matulala nang makitang hakab na hakab sa makurba nitong katawan ang napili niyang damit. Ano, hindi mo gusto? Magpapalit na lang ako. Untag nito sa kanya. No, pero parang gusto kong pagsisihan na pinasuot ko yan sa'yo. Totoo naman dahil mas lumabas ang ganda nito at kaseksihan. Inirapan siya nito. Ewan ko sa'yo, Azrael. Nilagpasan siya nito. Sumunod naman siya sa babae. Wait, hindi pa tayo tapos, Aliza. Pinigilan niya ito sa braso. Muntik pa siyang mapabitiw nang may parang kuryenteng nanulay mula rito patungo sa kanyang kamay. Dahilan para lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Damn. Bulong niya sa sarili. Bakit? Tanong ni Aliza na nangungunot na ang noo. Ipinilig niya ang ulo at masuyo itong iginiya sa sofa na naroon. Wait here. Pumili siya ng pwedeng eternong sapato sa suot nito. Beige na strappy sandals yon na 2 inches. Lumuhod siya sa harapan nito at inumpisahang palitan ang lumang sneakers na suot nito. Anong ginagawa mo? Iniiwas nito ang paa sa kanya. Treating you like a real princess. Anyang hindi maiwasang makadama ng satisfaction sa sariling sinabi. Perfect. Bulilas nito bago tumayo. Now here, palitan mo na rin yung bag mo. Dagdag pa niya.
Walang imik itong sumunod. May ipagagawa pa ba kayo, mahal na hari? Meron. At walang sabi-sabing mabilis na hinalikan ni Azrael ang mga labi ni Aliza. Natameme naman ito habang namimilog ang mga mata. Napangiti si Azrael. Kanina pa talaga niya yun gustong gawin. Tara na, may pupuntahan pa tayo. Iniaraw niya ang siko rito. Wala sa sariling kumapit doon si Aliza. Bago sila tuluyang lumabas ay kinuha muna niya ang kanyang card. Saka sila tumuloy sa Tiffany & Co. Natigil sa paghakbang si Aliza nang nasa bungad na sila ng butik. Bakit? Tanong ni Azrael dito. Kailangan ba talaga to? Natural. I have to give you an engagement ring. And we also need to buy a wedding ring. Sagot niyang nakangiti. Sinsero kasi ang nakikita niyang kainosentehan sa mga mata ng babae. Kung sa iba-iba sigurong babae, nagditili na ang mga yon. But Aliza is different. Ibang-iba ito sa lahat, kaya nga hindi na rin siya magtataka pa kung bakit unti-unti na itong nagkakapuwang sa puso niya. Come on, Aliza. A ring is a must. Wala namang ikakasal na walang singsing, hindi ba? Pero pwede namang walang engagement ring. Malamang kasi mahal ang kukunin mo. Of course. I want the best for my future wife. Namula ito. Wag na lang. Baka kasi mas mahal pa sa... No, Aliza. Come on. Hindi na nakapalag pa ang babae nang igiyan niya ito papasok. Tumingin siya sa mga nakadisplay doon habang ramdam niya sa kanyang tabi na gusto nang lumabas ni Aliza. Tiningnan niya ito. Don't think about anything right now. Just only think of me. Wika niya sabay pisil sa kamay nitong nakapulupot pa rin sa braso niya. Huminga ito ng malalim. Sobra-sobra naman kasi. Siya naman ang napabuntong hininga. Alright, ganito na lang. Kapag nakarinig pa ako ng isa pang reklamo sa'yo, hahalikan ulit kita at hindi lang kismak. Muli itong namula. Hindi rin ito napigilang hampasin siya sa balikat. Bahala ka nga. Malapad ang ngiting pumili si Azrael ng singsing na nararapat para dito na isang emerald ring. Pero nagpadagdag pa siya ng disenyo para maramdaman ng babae na mahalaga ito sa kanya. Pagkatapos, nagpasadya siya ng wedding ring nila na infinity ang design. Hindi ka na nagsalita, Aliza. Wika niya nang lumabas na sila sa butik. Tumigil ito at pinakatitigan siya sa mga mata. Ngunit sa halip na kasiyahan o kilig ang nakikita niya roon, lungkot ang nakalarawan sa mga yon. Hindi niya alam kung bakit pero may kirot yung hatid sa puso niya. Why? Don't you like what I did? Bumuntong hininga ito. Hindi naman na kasi kailangan gawin ng mga ginagawa mo ngayon. Pwede tayong ikasal na mumurahin lang ang singsing natin. O kaya naman, pwede naman akong bumili ng mga damit pero hindi buong laman ng butik. Ilang piraso lang tama na. And you're not happy because of it? Masaya. Kaso hindi naman ako kagaya mo na mayaman. Katulong mo lang ako. At kahit hindi ko sabihin, kitang-kita naman na galing ako sa mahirap na pamilya at walang kahit na anong maipagmamalaki. Kaya nga ako naririto sa Maynila para matupad ang mga pangarap ko. Ni hindi mo pa nga alam kung ilan kaming magkakapatid o kung ano talagang buhay meron ako. Marami akong obligasyon, Azrael. Kaya wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. Gusto ko pang makapagtapos sa pag-aaral. Paano ko matutupad yun kung mag-aasawa na ako? Mahabang wika nito. Sandali siyang natigilan sa mga narinig. Damang-dama niya kasi ang halo-halong emosyong nadarama ni Aliza. Ang hindi niya lang makayang tanggapin ay ang himig pagsisisi sa tinig nito. Para iyong kamay na pumipiga sa kanyang puso. Kaya sa mga sandaling yon, napatunayan niyang talagang napasok na ni Aliza ang puso niya. Hindi ito isang ordinaryong babae lang na nasisilaw sa mga ginagawa niya. She's far way different than that. Yumuko ang dalaga at hindi nakaligtas sa kanya ang pagsinghot nito dahil sa nagbabadyang mga luha. Mas dalo siyang nasaktan. Ibig bang sabihin, hindi mo talaga ako gusto? Hindi mo gusto magpakasal tayo? Umiling ito habang nakayuko pa rin. Hindi ganon. Gusto kita. Gustong gusto. Noon pa mang unang pagkikita natin. Natabunan lang yun ang inis ko sa'yo. Basag ang tinig na pag-amin nito. Then what's the problem? Itinunghay niya ito. Napapikit siya nang makita ang luha sa mga mata nito. Narinig niya ang pagsinghot muli nito, kaya muli siyang nagmulat ng mga mata. Eksaktong naghukpong ang kanilang mga paningin. Dahil hindi ko alam kung totoo bang sinasabi mong mahal mo ko.
Kung hindi mo lang ba pinaglalaroan ng damdamin ko, o baka nga isang laro lang ang lahat ng to para sa'yo. Baka sinasamantala mo lang ang kahirapan ko. Ayokong ikasal na walang pagmamahal, Azrael. No. Mariin siyang umiling. This is real. What I feel for you is real. Kinuha niya ang kamay nito at itinapat yon sa kanyang puso. Hindi magiging ganito katindi ang pagkabong ng dibdib ko kung hindi kita mahal. I admit, it was just a game at first. Pero habang tumatagal at nakikilala kita ng lubos, nagbago na ang lahat. I fell for you, falling deeply. Kaya kung sasabihin mo sa aking aatras ka na sa kasal natin, tiyak na mawawasak ang puso ko. Because I already love you, Aliza. I really do. Hindi ko sasabihin kay Mami na mahal kita kung hindi yun totoo. Inaamin ko na naging pilyo ako at salbahe sa'yo noong una. Pero gusto kong malaman mo that it was all part of a plan. I want to annoy you for you to notice me. Matagal na hindi nakaimik si Aliza. Para bang sinisigurado pa nito kung totoo ang naririnig mula sa kanya. Ganito na lang. Let's start over, Aliza. Habang inaayos natin ang kasal natin, niligawan kita. Para naman maramdaman mong sincero ang nadarama ko para sa'yo. Napangiti ito. Nagulat pa siya nang hampasin nito ang kanyang braso. What? May nasabi ba akong masama? Tanong niya. Umiling si Aliza. Wala naman. Pero akala ko bibigyan mo pa ako ng panahon para pag-isipan ng lahat. Yun pala, liligawan mo ako habang naghahanda tayo magpakasal. Para namang wala akong ibang pagpipilian dun kung hindi ang sumang-ayon. Natawa si Azrael. Ayaw mo ba? Siyempre hindi. Then simula ngayon, liligawan na kita. At sisiguraduhin ko rin na mas kikilalanin pa kita ng lubos. Iniisip ko nga kung paano ko makikilala ang pamilya mo. Sasabihin ko muna siguro sa kanilang mga nangyayari. Mabibigla sila. Pero mabait naman ang pamilya ko. Mauunawaan nila ako. Pero gusto kong malaman mo na hindi perpekto ang pamilya ko. Lalo na ang tatay ko na lasinggero. Baka hingan ka niya ng pangtoma pag nakita ka niya. Okay. Basta gusto ko silang makilala. Sabi naman niya. Mula nga ng araw na yon, nag-umpisang manligaw si Azrael sa dalaga. Sa pagkakataong yon, totoo na ang lahat. Iwinaksina niyang lahat ang plano niya noong umpisa. Hindi na rin siya hahanap ng babaeng papayag na magpakasal sa kanya para lamang makuha ang tuluyang pamamalakad sa kanilang kumpanya kapag natapos ang training niya bilang CEO. Aliza is a treasure. Yun ang napatunayan niya sa paglipas pa ng mahigit isang buwan. She's simple and very easy to please. At hinahangaan niya ito sa determinasyon nito na makatapos sa pag-aaral. Hindi ito kagaya ng ibang babae na dahil mayaman ang mapapangasawa, ititigil na rin ang nasimulang pangarap. Aliza, however, is a woman of inspiration, motivation, and dedication. She's dignified and very charming. Bukod roon, napakabait nito at mapagmahal sa pamilya. At masasabi niyang napakahirap na mga pinagdaanan at pinagdadaanan pa nito. Pero ni minsan ay hindi ito nagreklamo. Hindi rin niya ito nakaringgang manghingi sa kanya ng kahit na ano. Although binigyan niya ang babae ng debit card na naglalaman ng allowance nito. Pero nang tanungin niya ang kanyang bangko, wala pa raw ni isang sentimong bawas yun. Hindi tuloy niya alam kung papaano nito nasusuportahan ng pamilyang umaasa dito. Pero alam niyang madiskarte rin ng babae. What happened? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Azrael nang isang umagang puntahan niya si Aliza sa guest room, kung saan ito tumutuloy, at makita itong umiiyak. Naglakad siya patungo sa gilid ng kama kung saan ito nakaupo at naupo rin doon. Umiling si Aliza sabay pahid ng mga luha. Wala. Wala? Halata namang may problema ka. Wag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. Namimiss ko lang siguro ang pamilya ko. Huminga siya ng malalim. Gusto mo bang umuwi muna tayo sa inyo? Para na rin makilala ko na ang tatay at mga kapatid mo. Suwestiyon niya. Kumibot-kibot ang mga labi nito. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pangingislap ng mga mata nito. Subalit iba ang inaasahan niyang sagot sa sinabi nito. Wag na, gastos lang yon. Pupunta na rin naman sila dito sa bisperas ng kasal natin. Napakunot ang noo niya. Kilala na niya si Aliza at halata ritong nagsisinungaling ito. No, uuwi tayo sa inyo bukas. Diretso mamamanhikan na rin kami ni na Mami. Nagulat ito. Wag na, hindi na kailangan yon. Tanggi pa rin ito.
Hinawakan niya ang dalawang palad ng nobya. Hindi porket laki ako sa Amerika o mayaman, babaliwalain ko ng tradisyon nating mga Pilipino. Iba pa rin kapag hiningi ko ang mga kamay mo sa pamilya mo ng harapan. Mas panatag ang kaisipan at kalooban ko kung ipapaubaya ka talaga nila sa akin na walang pag-aalinlangan. Pero saan naman kayo tutuloy? Saka hindi malaki ang bahay namin. Tipikal lang yun ang bahay ng mga Pilipino. Kalahating concrete, kalahating plywood. Pawi din ang bubungan ng bahay namin. Wala kaming aircon at wala kaming malambot na kama o sofa. Hindi tatagal ang mga magulang mo sa amin. Nakakahiya. Nagyuko ito ng ulo. Kitang-kita ni Azrael sa mga sandaling yon ang panliliit nito. Masuyo niyang iniangat ang mukha nito at pinakatitigan si Aliza sa mga mata. Hindi bahay mo kung ano pa man ang ipupunta namin dun. Ikaw, ang mga kamay mo at ang basbas ng pamilya mo ang dahilan kaya tayo uuwi sa inyo. I don't even care kung bahay kubo pa ang bahay niyo. At least, alam kong may mga totoong tao ang nakatira roon. Please, Aliza. Matagal itong nag-isip sabay buntong hininga. Sigurado ka ba? Malapad na napangiti si Azrael sabay tango. Yes, kaya dito ka lang at kakausapin ko si Mommy. Madali niyang paalam dito. Nakuha na lang na tumango ni Aliza at pinagmasdan si Azrael sa paglabas nito. Nang maiwan siya sa silid na ginagamit, muli siyang napaiyak. Ang totoo, ilang araw na siyang nag-aalala. Nasa ospital kasi ang tatay niya at kung uuwi sila, malamang sa ospital ang diretsyo nila at hindi sa bahay nila mismo. Kwento kasi ni Tenten, ang kapatid niyang sunod sa kanya, nawalan daw ng malay ang kanilang ama. Kaya ayun, agad itong isinugod sa ospital. May problema raw ito sa atay. Yun ay dahil na rin sa pagiging manginginom nito. Hindi tuloy niya alam kung saan kukuha ng pampagamot. Nahihiya naman siyang magsabi kay Azrael, lalo na ang gamitin ng allowance na ibinigay nito sa kanya. Ayaw niyang isipin nito at ng magulang nito na gold digger siya. Ano na ngayong gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng samantalahin ang kabaitan at pagmamahal na pinapakita sa akin ni Azrael. Alam kong mahal na mahal niya ako. Pero hindi ko naman gustong isipin niya na ginagamit ko siya para iahon ng pamilya ko sa hirap. Mali yun. Kausap niya sa sarili. Sa pagdaan kasi ng panahon, tuluyan na siyang nahulog sa lalaki. Mahal na mahal niya ito kaya ayaw niyang ipabalikat dito ang kanyang mga problema. Tama lang na siyang gumawa ng paraan sa sariling problema, lalo pat hindi pa naman sila kasal. Matagal pa siyang nagmukmok sa kanyang silid bago naisipang lumabas. Napatigil siya sa akmang pagkatok sa kwarto ni Azrael nang makitang bukasyon. Itutulak na sana niya ang pinto nang marinig ang tinig ni Senyora Artemis. Kung ginagawa mo lang to dahil sa sinabi namin noon sa'yo, nagbago na ang isip namin, Azrael anak. Kahit hindi ka magpakasal ay ibibigay pa rin ng daddy mo sa iyo ang posisyon ng pagiging CEO sa kumpanya natin pagkatapos ng training mo. Basta pag-isipan mo muna ang desisyon mong to dahil hindi basta-basta ang pag-aasawa. I know that Aliza is beautiful, but I also know your taste. Alam kong hindi siya babaeng gusto mo. At kaya mo lang to ginagawa dahil inosente siya at para sa hiling namin noon. No, Mommy. Mali kayo ng Tama ang sinasabi ko, anak. Dahil sa'yo na rin yun ang galing. Wala naman talagang problema kung magpakasal ka. Ang sa amin lang, yung totoo talagang mahal mo. Kahit sino pa siya. Hindi yung dahil lang sa may gusto ka makuha kaya mo to ginagawa. Malito Hindi na tinapos pa ni Aliza ang pakikinig. Bumalik siya sa kanyang silid na hilam sa luha ang mga mata. Para siyang nauupos na kandila na napasalampak sa sahig habang hawak-hawak ang dibdib na para bang pinipiga sa sobrang sakit. Ang malamang ginagamit lang siya ni Azrael para makuha ang gusto nito ay napakalaking sampal sa kanya. Akala niya lang pala na totoo ang pagmamahal na pinapakita nito. Kasinungalingan lang pala yun. Napatingin si Aliza sa silid na kinaroroonan, pagkuway sa singsing na nasa daliri. Madali siyang tumayo at hinugot yun. Ipinatong niya yun sa ibabaw ng kama, pati na ang debit card na ibinigay sa kanya ni Azrael. Tinungo niya ang kanyang closet at inilabas ang ilan sa mga natira niyang gamit doon at inilagay sa luma niyang bag. May kaunti pa siyang pera, sapat na para makauwi siya sa kanila. Hindi niya maaatim na magpagamit ng tuluyan sa lalaki. Patalilis siyang lumabas ng mansyon. Hindi siya sa front gate dumaan dahil automatic yon. Sa likod siya dumaan at nang makalabas ng tuluyan
ay lakatakbo niyang tinungo ang gate ng village na yon habang umiiyak. Nang makalabas siya, mabilis siyang pumara ng jeep diretso sa paradahan ng bus. Niloko mo lang ako. Niloko mo lang ako. Ang tanga-tanga ko. Paulit-ulit niyang wika sa sarili hanggang sa lamunin ng antok ang diwa niya. Hapon na nang makarating ng Quezon Province si Aliza. Sa ospital siya tumuloy para sana sorpresahin ng kanyang ama. Pero siyang nasorpresa nang malamang nakalabas na raw ito. Paano naman sila makakalabas wala pa naman akong binibigay na pera? Nag-iisip pa ring tumuloy si Aliza sa kanila. Masaya siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid. Ate, buti naman nakauwi ka na. Masayang bungad ni Tenten sa kanya. Ate, palagi ako iyak kasi miss kita. Wika naman ni Diday na 6 na taong gulang, ang bunso sa kanilang magkakapatid. Makaate talaga ito. Binuhat niya ito. Talaga ba? Pues manawa ka ngayon kay ate dahil magkakasama na tayo palagi. Talaga ate? Bulalas ni Diday na namimilog pa ang mga mata. Oo. Nakangiting tumango siya bago hinarap si Tenten. Nasaan si Tatay Ten? Paano kayo nakalabas ng ospital? Naroon sa kwarto niya, nagpapahinga. Nangutang ako ng pera sa Tia Maring. Sabi ko, babayaran mo. Mas malaki kasi ang bill ni tatay kung hindi siya kaagad may lalabas. Sagot nito. Ganun ba? Magkano nahiram mo? Mabuti't pinahiram ka. Napakamot ito sa ulo. 10,000. Kulang pa yun ate, may balanse pa tayo na kailangan nating hulug-hulugan buwan-buwan sa ospital. Mabait naman ng Tia Maring. Kayo lang talagang dalawa ang hindi magkasundo. Sabi nito. May pagkamataas kasi ang tiyahin nilang yon na kapatid ng kanyang ama. Porket may anak na nagbabarko, akala mo kung sino na makaasta. Ayos lang yun. Ang mahalaga ay nakauwi na kayo. Paano pala mga gamot ni tatay? Tanong pa niya. Bumili na rin ako kanina bago kami umuwi. Kumain ka na ba ate? Napahawak siya sa tiyan. Hindi pa nga Kanina pa nga nag-aalburuto ang tiyan ko. Naku, tamang-tama. May dalang chicken inasal si Junior pagkalabas niya sa trabaho kanina. Ang tinutukoy ni Tenten ay ang pangatlo nilang kapatid na nagtatrabahong crew sa isang fast food chain. Sige, mukhang masarap nga yan. Sabayan niyo na ako. Nasaan nga pala si Junior? Tulog na ba? Oo ate, saka mamaya na lang kami kakain, mauna ka na. Busog pa kasi kami. Sagot ni Tenten. Napakunot ang noo niya, pero hindi na nagtanong pa. Gutom na talaga kasi siya. Pagkakain ni Aliza, pinuntahan niya ang ama sa silid nito. Tay, umubo ito. Aliza? Hirap na tanong ng kanyang amang si Mang Gaston. Lumapit siya sa papag nitong kawayan at naupo sa gilid niyon. Oho, ako nga ho. Aba, bakit ka na pa uwi? Hindi ba ikakasal ka na kamo? Nangilid ang kanyang mga luha pagkabanggit ng kanyang ama sa salitang kasal. Hindi na ho matutuloy, tay. Aba, bakit naman anak? Basta ho. Huminga ito ng malalim. Kung ayaw mong magkwento, naiintindihan kita anak. Pasensya ka na at wala akong maitutulong sa problema mo. Narito nga't dagdag problema mo pa ako dahil sa pagkakasakit ko. Wika nito. Mabait naman ang kanyang ama. Yun nga lang, hindi nawawala ang pag-inom ng alak dito. May trabaho din naman ito, karpintero. Kaya lang, natitigil to minsan dahil nga sakitin na. Huwag niyo na hong isipin yun. Dito na lang ho ako maghahanap ng trabaho sa atin. Mas maganda na sama-sama tayo. Mahirap din kasi ang buhay sa Maynila, tay. Lahat kailangan mong bilhin. Anya. Kung yun ang desisyon mo, basta wag mo lang kalilimutan ng sarili mo. Oho. Sige ho, magpahinga na kayo. Magpapahinga na rin ho ako. Sige anak, pagpasensyahan mo na ako ha. Masaya akong umuwi ka na. Okay lang po. Basta pagkagaling nyo, wag na kayong iinom ulit, okay? Ngumiti naman ng kanyang ama. Di lang niya alam kung ibig sabihin ba niyon ay sumasang-ayon ito o magpapasaway pa rin. Pagkalabas niya sa silid ng ama, ay tinungo na niya ang silid nilang magkakapatid na babae. May 3 maliliit na silid ang bahay nila. Isa sa kanyang ama, sa kanilang mga babae, at sa kapatid niyang mga lalaki. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Pupunta siya ng bayan at maghahanap doon ng trabaho. Kahit na sales lady.
May pinag-aralan naman siya kaya hindi naman siguro siya mahihirapang humanap. At tama naman siya. Natanggap nga siyang cashier sa isang department store. Kailangan niya lang ay magpasa ng mga hinihinging requirements ng mga ito. Ang sabi sa kanya ni Tenten, may pera pa raw ito, kaya yun munang hiniram niya. May 3 araw na siya sa kanila at palagi niya lang inaabala ang sarili sa kung ano-ano. Ayaw kasi niyang matigil sa isang tabi at mag-isip ng mag-isip sa mga nangyari sa Maynila. Lalo ang isipin pa si Azrael. Nasasaktan kasi siya sa tuwing maiisip ang lalaki. Saka mas lalo niyang napatunayan na hindi nga siya nito mahal dahil hindi man lang ito nag-abalang hanapin siya, ni hindi ito nagte-text. Paano ka naman ite-text? Ikaw tong umalis, hindi ba? Saka huwag ka nang umasa na hahabulin ka niya. Hindi ka nga mahal Kinamit ka lang niya. Kausap niya sa sarili habang nagsasampay ng kanyang mga nilabahan ng umagang yon. Nako, Aliza. Tumigil ka nga sa kaiisip mo. Aminin mo na masama talaga siyang tao. Sinaktan ka lang niya kaya dapat kang magalit sa kanya. Ate, sino pong kausap niyo? Napalingon sa kanyang likuran si Aliza. Nakita niya si Diday na nangungunot ang noong nakatitig sa kanya. Subalit nag-isang linya ang kanyang mga kilay nang lumagpas ang tingin niya rito. Dumako yun sa di kalayuan at bumungad sa kanya ang isang pamilyar na bulto na nakatayo roon. Diday, tara na sa loob. Seryosong wika niya sa kapatid. Subalit hindi pa siya nakakalimang hakbang nang harangan siya ni Azrael. Tabi, matigas niyang wika. Aliza, please. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Sabi nito sa malungkot na tinig, ngunit hindi siya nagpadala roon. Tiningnan niya ito ng malamig. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Umuwi ka na sa inyo. Muli siyang nagtangkang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pero hinarangan siyang muli ng lalaki. Ano ba? Galit niyang bulyaw rito. Hindi na niya ito amo, lalong hindi na niya ito kasintahan, kaya wala nang makapipigil pa sa kanya. Ate? Takot na wika ni Diday na ikanalingon niya rito. Biglang naging malambot ang ekspresyon ng mukha niya. Sorry, Diday. Natakot ka ba kay ate? Tumango ito. Ngumiti naman siya. Sorry ulit, hindi na mauulit. Hinaplos niya ang buhok nito bago muling hinarap si Azrael. Umalis ka na, sabi. No, Aliza. I'll stay here hanggang sa kausapin mo ako. Wala naman na tayong dapat Kuya Azrael! Napakunot ang noon ni Aliza nang lingunin kung sino ang nagsalita. Nasa likuran na nito si Tenten. Ate, bakit hindi mo pinapapasok si Kuya? At bakit mo naman siya papapasukin? Inis niyang tanong sa kapatid. Napakamot si Tenten sa ulo. Kasi ate, ang totoo talaga si Kuya Ten, hayaan mo ako magsabi sa ate mo. Putol ni Azrael sa sasabihin nito. Lalo naman siyang nalito, lalo na't nakikita niyang parang close ang dalawa. Sige kuya. Binalingan siya ni Tenten. Pasok na muna kami ni Diday sa loob, ate. Walang nagawa si Aliza nang kunin ni Tenten sa kanya si Diday. Nakatingin lang siya sa pinasukan ng mga itong pinto. May pakiramdam kasi siyang bibigay na siya oras na magsalita pang muli si Azrael. Hindi niya makapasa dibdib ang galit na naroon kani-kanina lang. Nang makita niya ito, nawala yung parang bula. Napalitan yon ng pagkamis niya sa lalaki na pilit niyang nilalabanan. Aliza. Hindi siya sumagot. Nanatiling nakapaling sa may pinto ang kanyang paningin. Mangangalay ang leeg mo. Biro nito sabay tawa. Naningkit ang mga matang hinarap niya itong muli. At nakuha mo pa talagang tumawa ha? Pagkatapos ng panloloko mo sa akin. Walang sabi-sabing hinampas niya ito sa balikat. Oh, masakit yun ah. Mas masasaktan ka sa akin kapag hindi ka pa nagsalita dyan. Huminga ng malalim si Azrael. Hindi totoo ang mga narinig mo noon kay Mommy. Totoong yun ang dahilan ko noong umpisa. Pero sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nagbago ng lahat yun. Kaya nga nag-umpisa ako manligo sa'yo para maitama ang lahat. At yun ang pinaliwanag ko kay Mommy. Ipinaintindi ko sa kanya ang tunay kong dahilan. Sinabi ko rin sa kanya na mahal kita. At hindi totoong ginagamit ko lang ang kainosentehan mo sa pansarili kong interes. Kaya lahat ng pinakita ko sa'yo noon, totoo yun. Walang halong pagkukunwari. Tuloy-tuloy nitong paliwanag. Unti-unti namang natibag ang natitirang ini sa dibdib niya para dito. Bakit hindi mo ako agad sinundan?
Bakit pinaabot mo pa ng ilang araw bago ka nagpakita sa akin? Ni hindi ka nag-text o tumawag man lang. Sambat niya rito. Ang totoo, kasunod mo lang din akong dumating dito. Oras lang ang pagitan natin. At alam yun ni Tenten at ng tatay mo. Hindi lang talaga ako agad nagpakita sa'yo dahil gusto ko tang bigyan ng panahon para mag-isip. Pero habang tumatagal, para naman akong sinasakal sa ginagawa ko. Kaya heto na ako ngayon sa harap mo. Si Tenten at tatay? Paano namang nalaman nila? Kinuha muna nito ang kamay niya at pinisil yun. Can you forgive me? Mas lalong dumami ang mga gatla sa kanyang noo. Hindi kita naiintindihan, Azrael. May ginawa ka pa bang iba bukod sa narinig kong usapan niyo ng mami mo? Ang totoo niyan, ako talaga ang nagbigay ng pambayad sa ospital ng tatay mo. Pag-amin nito. At bago pa niya maibuka ang bibig ay muli itong nagsalita. Tinawagan ko agad si Tenten nang malaman kong umalis ka. Sa kanya ko nalaman ng totoo kaya nagpadala agad ako ng pera sa kanya. Alam kong mali ang ginawa ko at alam ko magagalit ka. Pero hindi ko naman matiis na lalo ka pang mamablema. Lalo na nung nakita ko sa kwarto na iniwan mo ang ATM at singsing. Hindi mo rin kinuha ang waling sweldo mo. Buti at may number ni Tenten si Manang Belinda nung minsan ka raw makitek sa kanya. So I contacted her. Mahal na mahal kita, Aliza. Kaya lahat ay gagawin ko mapasaya ka lang. Yun lang ang gusto kong gawin mula nung umamin ako sa'yo ng nararamdaman ko. Azrael? Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na hatian ka sa problema mo, Aliza. Dahil alam ko nahihiya ka sa akin. Alam kong iniisip mo na baka maging pabigat ka lang o ang pamilya mo. Na baka isipin ko na ginagamit mo lang ako. Pero mali ka. Maling-mali. Dahil kahit kailan, hindi ko naisip na gagawin mo sa akin ang mga bagay na yun. Alam ko na totoo nararamdaman mo para sa akin. At sapat na yun para ibalik ko lang din sa'yo ang pagmamahal na nararapat para sa'yo. You deserve all the love in this world because you're an amazing person. You're one of a kind, Aliza. Kaya walang dahilan para hindi kita mahalin at para hindi kita pakasalan. Sa punktong yun, isa-isa nang nalaglag ang mga luha ni Aliza. Napakatamis ng mga naririnig niya mula kay Azrael. At wala nang dahilan pa para magalit siya rito. Wala nang dahilan pa para hindi siya maniwala rito. Dahil totoo naman ang sinasabi nito. Kaya ngayon, naririto ako sa harap mo para muli kang tanungin. Aliza Gomez, will you be that one person in this world that will always amaze me and be my inspiration and motivation all the time? Will you marry me, Aliza? Lumuhod sa kanyang harapan si Azrael, kahit pangalupa naman yun. Dinukot nito ang singsing na iniwan niya sa ibabaw ng kama sa mansyon. Sunod-sunod siyang tumango sa nanlalabong mga mata. Oo, Azrael, pakakasalan kita. Kaagad namang isinuot ni Azrael ang singsing sa kanyang daliri at tumayo. Pagkatapos, walang sabi-sabing siniil siya ni Azrael ng halik sa mga labi. Matagal na naghinang ang mga yon. Kung hindi pa sila nakarinig ng palakpakan sa likuran niya, baka hindi pa sila maghihiwalay. Tuloy na ba ang kasalan, ate, kuya? Tanong ni Tenten. Tuloy na. Sigaw ni Azrael na ikinatawa nilang lahat. Maging ang tatay niyang medyo magaling-galing na ay nakadungaw sa kanilang pinto habang lakip ang masuyong ngiti sa mga labi nito. Nakikita niya rin sa mga mata ng ama ang pagsang-ayon kay Azrael. I love you, Aliza. Bulong ni Azrael. Ngumiti siya nang lingunin to. I love you too, Azrael. Salamat at sinundan mo ako. Kahit saan ka magpupunta, hahanapin kita, my love. Hindi mo ako matatakasan because you belong to me. We belong together. Pagkatapos ng eksenang yon ay pinakilala ni Aliza sa kanyang pamilya si Azrael. Welcome naman ito sa kanila. Kinahapunan din ay dumating ang mga magulang nito at ang pamamanhikang plinano noon ni Azrael ay natupad. Makalipas ang isa pang buwan ay ikinasal sila. Ganap na ring CEO si Azrael ng kanilang kumpanya. Kahit kasal na sila ay nagpatuloy pa rin sa pag-aaral si Aliza hanggang sa makagraduate. Sino nga bang mag-aakala na pwede palang ma-inlove sa gaya ni Aliza na isang kasambahay ang ubod ng yaman niyang amo? Parang fairy tale pero totoong nangyari. Kaya ngayon ay masaya silang nagsasama hanggang sa biyayaan sila ng dalawang supling na lalong dumagdag sa sayang hindi nila inaakalang matatagpuan sa piling ng isa't isa.
The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.